C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you say that me? Taong 1975, sa probinsyang matatagpuan sa Kabisayaan. Nanunuot sa balat ang init ng araw, subalit kailangan ni Jennifer na umuwi para makapagluto ng tanghalian. Ang kanyang mga magulang ay umiiwas na mabasa ang kamay ng tubig para hindi mapasma. Kalahating araw silang abala sa pagbubunot ng damo sa kanilang pananim na mais. Minamadali nilang matapos iyon para malagyanan ng pataba. 17 taong gulang na si Jennifer, pero ng mga panahong iyon ay nasa ikalawang antas ng sekundarya pa lang siya. Napipilitan kasi siyang tumigil sa pag-aaral noon dahil sa sobrang hirap ng buhay. Ang kanyang ama't ina ay parehong trabahador sa lupain na hindi naman nila pag-aari. Agsador lang sila sa lupa na pag-aari ng isang asyenda. Habang binabaybay niya ang daan pauwi sa kanilang bahay, nagambala ang paglalakad ni Jennifer dahil nakaramdam siya na parang may sumusunod sa kanya. Napalingon ang dalaga para umusisa sa kanyang likuran. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid para makakasiguro. Inakala ni Jennifer na pinaglalaruan lang siya ng kapwa niya estudyante na nagkataong nakasabayan niya sa paglalakad. Subalit lumipas ang ilang minuto ay wala siyang nakikita. Doon na nagpasya ang dalaga na ituloy ang kanyang paglalakad. Sa kabilang banda naman ay nagulat si Garin sa naging akto ng isang dalaga. Siya mismo ay nahiwagaan sa nangyayari. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang mortal na nararamdaman ang kanyang presensya. Nakakagulat. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang mortal na may kakayang makaramdam ng aking presensya. Kailangan na mapalapit ako sa kanya. Siya ang inihintay kong mortal na maaaring makatulong sa akin. Hindi siya maaaring makawala. Susundan ko ang babaeng mortal na yon. Nagmamadaling kumilo si Garin para sundan si Jennifer na kasalukuyang nagmamadali sa pagtahak ng landas pauwi. Hindi na pinagtuunan ng kanyang pansin ang kanyang nararamdaman na parang may sumusunod sa kanya. Ang kanyang isipan ay nakatutok sa kanyang hangarin na makauwi para makapagluto ng tanghalian. Sigurado na naghihintay na sa kanya ang kanyang mga kapatid na kasalukuyang nag-aaral sa elementarya. Lingid sa kanyang kaalaman na may isang nilalang na matyagang nagtatago habang sumusunod sa direksyon niyang tinatahak. Matindi ang pag-iingat ng nilalang na iyon dahil batid nitong nararamdaman ng dalaga ang kanyang presensya. Si Garin ay isang engkantong bulawanon na tumakas mula sa sagradong lungsod ng Beringan. Tinuturing siyang pugante ng kanyang kalahi na engkanto dahil sa pagtakas niya mula sa kaharian ng Beringan. May nagawa siyang malaking kasalanan kaya napilitan itong tumakas. Nakatakda na siyang ikasal sa anak ng hari na kasalukuyang namumuno sa loob ng Beringan. Subalit sadyang hindi natuturuan ang puso kaya humantong siya sa pagtakas palabas ng kaharian na ito. Malupit si Haring Norhato kaya hindi sang-ayon si Garin na mapabilang sa kanyang angkan. Si Tarhata ay isa sa mga anak ni Haring Norhato. Kuhang-kuha ni Tarhata ang ugali ng kanyang amang hari. Matindi ang dalaga sa pagpapataw ng parusa sa mga engkantong nagkakasala. Walang kawala ang bawat engkanto sa parusang kamatayan kapag siya ang umuusig. Maliban sa pagiging malupit, ay gahaman pa sa posisyon at kapangyarihan ng mag-ama. Si Garin naman ay isa sa mga angka ng dating hari. Taglay ni Garin ang dugong bugaw
na mula sa mababagsik na mandarigmang bulawanon. Sa halip na maging banta sa pamumuno ni Haring Norhato, napagpasyahan niyang ipakasal sa kanyang anak para hindi maging katunggali ng kanyang angkan sa trono. Sa mismong araw na nakatakdang ikasal si Garin kay Tarhata, ay tumakas ang kanyang angkan para lumabas sa baringan. Batid ni Garin na madali siyang matunton ni Haring Norhato kapag magtago ito sa kabihasnan ng mga engkanto sa labas ng baringan. Iyon ang dahilan kung bakit napadpad si Garin sa gitna ng maisan. Mananagot ang kahariang engkanto na mapapatunayang nagtatago sa kanya. Matagal nang pinalayas ni Haring Norhato ang natitirang angkan ni Garin na patuloy na nakatira sa loob ng baringan. Minabuti ni Garin ang lumayo para hindi madamay ang kanyang natitirang angkan sa galit ni Haring Norhato. Sa kasalukuyan ay masigasig ang buong kaharian sa paghahanap kay Garin. Hanggat sa labas si Garin ng baringan at patuloy na pag-alagala, mananatili ang banta sa pamumuno ni Haring Norhato. Hindi naging matagumpay ang unang plano ni Haring Norhato na maging bahagi ng kanyang angkan si Garin. Sakaling nagtagumpay si Tarhata na maikasal kay Garin, mayroon na sanang panghahawakan si Haring Norhato para magawang manduhan si Garin. Nagkawatak-watak ang natitirang angkan ni Garin sa mga pamayanan ng engkanto na umiiral sa mundo ng mga tao. Sa ganoong paraan ay maging pahirapan kay Haring Norhato na malipol ang natitirang angkan ni Garin. Matapos masigurado ni Garin na mayroong matutuluyan ang bawat natitira sa kanyang angkan, ay agad siyang nagpasya ng magpakalayo-layo. Siguradong hindi titigil si Haring Norhato sa paghanap sa kanya. Minabuti ni Garin na pumaroon sa lupain kung saan ay hindi pa ganun kadami ang mga engkantong pamayanan na nakatayo. Sa pagliliwalayo ni Garin ay dinala siya ng kanyang mga paa na nasa Visayas pa rin, pero medyo may kalayuan na sa baringan kung saan ay karaniwang matatagpuan ang pamayanan ng engkanto sa matataas na bundok. Karaniwang matatagpo ang nakatirik ang pamayanan ng mga engkanto sa mga lugar kung saan ay hindi masyadong napupuntahan ng mga tao, kundi ang mga taong labas lamang ang mga nakakarating doon. At alam yan ng mga Negrosanon. Minabuti ni Garin na pumirme sa mga lugar kung saan ay maraming mortal. Iyon ang kanyang paraan para makaiwas kay Haring Norhato at kanyang mga tauhan. Likas sa mga engkanto ang pagiging mailap sa mga tao. Sigurado na magdadalawang isip ang mga tauhan ni Haring Norhato na hanapin siya sa lugar kung saan ay maraming mortal. Hanggang sa napadpad si Garin sa gitna ng maisan, kung saan ay natagpuan niya ang isang dalaga na may kakayang maramdaman ang kanyang presensya. Iyon ang malaking bagay na pumukaw sa interes ni Garin. Maaari na maging daan ang nasabing babae para magkaroon siya ng lugar kung saan ay malaya siyang makakapamuhay. Agarang kumilo si Garin at palihim niyang sinundan nga ang babae, katulad sa nabanggit sa naunang kwento. Nagiging mabilis naman ang paghakbang ni Jennifer dahil ang kanyang buong atensyon ay nakasentro sa kailangan niyang gawin. Sa buong oras na tinatahak ni Jennifer ang daan pa uwi, nararamdaman niya na parang may nakasubaybay sa kanyang galaw. Ilang beses din siyang lumingon para alamin kung mayroon ngang sumusunod sa kanya. Subalit sa tuwing lumilingon si Jennifer, ay wala naman siyang nakikita. Ewan ko talaga, may nararamdaman talaga akong kakaiba habang naglalakad pa uwi. Sigurado na hindi taong sumusunod sa akin, kundi isang nilalang na hindi kagaya ko. Ano kaya ang kanyang dahilan? Bakit pa na yung sunod niya sa akin? Nakakatakot. Simula noong masangkot si Jennifer sa isang aksidente, ay nagsimula na siyang makaramdam at makakita ng mga nilalang na kakaiba.
Nagsimula lang iyon noong aksidensya siyang nalaglag mula sa mataas na puno ng mangga. Tumama ang kanyang ulo sa nakausling ugat ng puno, dahilan para mawalan siya ng malay. Nagpasalamat na lang si Jennifer dahil hindi sa bato tumama ang kanyang ulo. Dinala lang siya ng kanyang ina sa hilot dahil may nalisa sa kanyang kaliwang balikat. Simula noon ay nakakaramdam na ng kakaiba ang dalaga. Sa una ay nakaramdam pa siya ng takot, pero kalaunan ay kanyang nakasanayan. Naniniwala si Jennifer na hanggat hindi niya ginagambala ang kanilang pananahimik, hindi sila mananakit. Kaya sinanay na lang niya ang sarili na huwag silang pansinin. Pagkarating sa bahay, ay agad na inihanda ni Jennifer ang lulutuin. Sigurado na parating na ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Naghuhugas ng gulay si Jennifer nang biglang may nahagip ang kanyang paningin na dumaan na anino. Napatigil ang dalaga sa kanyang ginagawa para usisahin kung sino ang pumasok. Agad siyang umakbang para pumunta sa sala. Pagkarating niya sa sala ay agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Naramdaman ng dalaga na parang lumamig ang loob ng bahay. Nagtayuan ang kanyang balahibo kaya lalong umigting ang paniniwala na mayroong nilalang sa loob ng bahay. Isang nilalang na sumusunod sa kanya magmula pa doon sa tinatahak niyang daan pauwi. "Huwag mo kong takutin dahil hindi ka magtatagumpay. Sanay na ako sa mga katulad mo. Pwede ba? Huwag mo na muna akong gagambalain dahil nagmamadali ako." Pagkatapos na masambit ni Jennifer ang mga katagang iyon, nanumbalik ang normal na temperatura sa buong paligid. Kumalma ang kanyang naramdaman at nawala ang kakaibang pakiramdam na nagbabigat sa buong bahay. Sa isang sulok ng bahay ay palihim na nagkubli si Garen. Sinadya niyang magtago sa likod ng isang istante. Sigurado na makikita siya ni Jennifer kung hindi siya magtatago. May angking kakayahan si Jennifer na hindi pangkaraniwan sa katulad niyang mortal. Ang labis na ikinamangha pa ni Garen dahil sa halip na katakutan, nagagawa pa ni Jennifer na mamuhay ng maayos. Kakatapos lang ni Jennifer na makahain sa mesa noong dumating ang kanyang mga kapatid. Agad silang pinagsabihan ni Jennifer na magpahinga na muna. Hihintayin lang nila ang kanilang mga magulang para sabay-sabay na silang dumulog sa pagkainan. Nagulantang naman ang dalaga nang bigla niyang marinig ang malakas na palahaw ng kanyang ina. Alam niya na mayroong nangyari, kaya ganoon ang naging akto ng kanyang ina. Hindi na nakapag-isip si Jennifer. Agad siyang tumakbo sa labas ng kanilang bahay. Nadatnan ng dalaga ang kanyang ina na nakaluhod sa kanilang bakuran. Ang kanyang ama naman ay nakatayo habang may nakatutok na mahabang baril. Agad silang nag-iyakan na magkapatid at katulad ng kanilang ina ay nagmakaawa sa mga armadong kalalakihan. "Maawa kayo sa aking mister. Maawa kayo sa amin. Maliliit pa ang aming mga anak. Pangako, magbabayad kami sa halaga ng hinihingi mo, senyor." Wala talaga kayong pinagtandaan na mag-asawa. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo na ayaw kong madihado. Higit sa lahat, ayaw kong maantala ang pagtubo ng aking pera. Siguraduhin nyo lang na makaintriga kayo ng renta sa aking lupa. Dalaga na ang anak mo, Berna. Doy, sa tingin ko naman ay magiging sapat na siyang kabayaran kung hindi kayo makakabayad. Senyor, pangako, gagawa ako ng paraan para mabayaran ka. Huwag mo lang idamay ang anak ko. Nabuwal si Doy sa kanyang kinatatayuan, ang ama ni Jennifer. Nang undayan siya ni Senyor Bonjing nang magkakasunod na tadyak. Hindi pa ito nakontento at pinalo pa ito ng kanyang mahabang baril. Umalingaw-ngaw ang iyakan sa kanilang bakuran. May iilang nangahas na sumilip sa nangyayari sa mag-anak. Subalit,
Walang may naglakas loob na pigilan si Senyor Bonjing sa kanyang ginagawa. Halos lahat ng lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay ay pag-aari niya. Sigurado na pati sila madadamay kapag magtangka silang makisali doon. Doon na naglakas loob si Jennifer na sumabat para pigilan ang ginagawa ni Senyor Bonjing. Senyor Bonjing, ako na mismo ang nakikiusap sa iyo. Bigyan mo kami ng 7 araw na palugit para mabayaran ang aming mga utang sa iyo. Nagliwanag ang mukha ng mayamang lalaki. Napatingin siya kay Jennifer ng diretso. Mababaka sa kanyang mukha ang pagkamangha. Gustong-gusto ni Senyor Bonjing ang isang babae na palaban. Yan ang gusto ko, palaban. Ayaw na ayaw ko sa isang babae na una pa lang ay nagpapamalas na ng kahinaan. Gusto ko ang personalidad mo, Jennifer. Pagbibigyan ko ang kahilingan mo. Kung sakaling mabigo ang pamilya mo na mabayaran ako, ano ang maipapangako mo? Ako mismo ang magkukusang isuko ang sarili ko sa iyo, Senyor Bonjing. Mabuti. Mabuti't nagkakaintindihan din tayo. Niyaya na ni Senyor Bonjing ang kanyang mga tauhan na umalis. Naiwan ang buong pamilya ni Jennifer na punong-puno ng takot. Anak, bakit mo naman iyon ginawa? Alam mo nung hindi ka sasantuhin ni Senyor Bonjing. Nilalagay mo lang ang sarili mo sa kapahamakan. Seryoso ako, Tay. Pare-pareho lang tayong mapapahamak kapag hindi ko iyon ginawa. Sakaling hindi natin mabayaran ang ating pagkautang kay Senyor, ako ang magiging kabayaran basta't masigurado ko lang ang kaligtasan ng ating pamilya. Sa mayabong na halamanan ay naroon si Garin. Doon siya pumesto nung lumabas siya. Malaya niyang naririnig at nasubaybayan ang buong pangyayari. Napailing na lang ang binatang engkanto. Isa lang ang napatunayan niya. Walang pagkakaiba ang mundo ng mga engkanto kumpara sa mga tao. Ay nako. Mukhang mas magulo pa yata ang mundong ito kumpara sa pinanggalingan ko. Makakaalis na nga. Lalo pang naging magulo ang isipan ko. Buo na ang isipan ni Garin na aalis na sa lugar na yon. Nakapagdesisyon na siyang lumisan para maghanap ng panibagong lugar kung saan ay maaari itong manatili. Subalit noong marinig ni Garin ang usapan ng buong pamilya, biglang may damdamin na napukaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Patawarin mo kami, anak ng tatay mo. Sa halip na kami ang magprotekta sa inyong magkakapatid, ikaw pa yung nagsakripisyo para maisalba ang ating pamilya. Anak, hindi mo kailangang gawin ito. Pwede naman kayong tumakas na magkakapatid. Hayaan mo na kami ng nanay mo na humarap sa problemang ito. Kami lang ang hahabulin ni Senyor Bonjing dahil kami naman ang may atraso sa kanya. Ganoon pa rin ang mangyayari, Nay, Tay. Lalo ko lang pinapahirapan ng sitwasyon. Habang buhay akong uusigin ng aking konsyensya. Lalo nang alam ko na mayroon naman akong magagawa para maisalba ang pamilya natin. Ang isipan ni Garin ay lubusang umaayon sa ideyang lisanin ang lugar na iyon. Kasalukuyan siyang nahaharap sa napakalaking suliranin. Ayaw na niyang madagdagan pa ang kanyang pasanin. Aminado siyang madagdagan lamang ang kanyang problema kapag nakisali pa siya sa problema ng pamilyang iyon. Tama, hindi ako mangingialam sa problema ng pamilyang ito. Sapat ang problema na dinadala ko sa aking kalahi na engkanto. Hindi na ako manghihimasok sa problema ng mga mortal. Akala ko noon ay magulo na ang nangyayari sa kaharian na pinanggalingan ko. Labis pa palang nangyayari sa mundo ng mga tao. Ay nako, buhay nga naman, oo. Tumakas ako palabas ng beringan para takbuhan ang problema. Tapos,
Malala pa pala ang madadatnan ko dito. Sige na nga, makakaalis na. Nakaalis na si Gary nang bigla siyang may mamataan na mga engkantong dalagit nun na rumoronda sa hindi kalayuan. Nagmadali siyang humakbang pabalik sa bahay ni Jennifer. Naniniwala si Gary sa agos ng kapalaran at tadhana. Iyon ang dahilan na kanyang isa na lang alang, kaya napilitan siyang bumalik. Ay nako, ang mga kumag nandito. Anong tugda ang nais ipakahulugan ng kapalaran? May kung anong parsang pumipigil sa akin na makaalis sa lugar na ito. Paano kaya kung kapalaran ang nagdala sa akin dito para tulungan ang pamilyang ito? Hindi mo na ako magdesisyon. Kailangan ko pa ng karagdagang sinyales para paniwalaan na may dahilan kaya napadpad ako sa lugar na ito. Nagdesisyon si Gary na wag munang tuluyang lisanin ang lugar na iyon. Mag-aantabay siya sa susunod na mangyayari. Sakaling magawa ng pamilyang iyon na malusutan ang kanilang suliranin, magkukusya siyang aalis dahil iyon ang sinyalis na kanyang hinihintay. Kinagabihan ay magkakasama ang mag-anak sa harap ng hapagkainan. Pinag-uusapan pa rin nila kung paano mabayaran ng buo si Senyor Bonjing. Kahit papaano ay maganda ang tindig ng pananim natin na mais. Sigurado na konting halaga na lang ang kulang para mabayaran natin ang buo si Senyor Bonjing kapag naani iyon ng lahat. Subalit ang iniisip ko, kung paano tayo kapag ibinigay ko iyon lahat kay Senyor Bonjing. Hindi na baling magdildil tayo ng asin. Basta mabayaran lang natin si Senyor. Lalapit ako sa aking partidos para humingi ng tulong. Luluhad ako kung kailangan. Basta tulungan lang nila tayo. May awang Panginoon, Doy. Hindi niya tayo pababayaan sa hinaharap. Ganoon din ang gagawin ko, Berna. Lalapit ako sa aking kamag-anak. Magmamakaawa ako sa kanila kung kailangan. Maliit man ang kanilang maiabot, pero kapag ipinagsama, ay malaki na ang maitutulong sa ating problema. Lingid sa kaalaman ng pamilya, ay palihim na nagmamanman ang tauhan ni Senyor Bonjing. Napukaw ang kanyang interes noong masilayan niya si Jennifer. Masasabi na ang pisikal na katangian ni Jennifer ay umaangat kumpara sa kanyang kaedaran. Maaaring malulusutan ng tauhan ni Senyor Bonjing ang pamilya ni Jennifer. Subalit hindi ang katulad ni Garen. Alam ng binatang engkanto na mayroong nagmamanman sa labas ng bahay. Nagpasya si Gary na sundan ang tauhan ni Senyor Bonjing. Doon siya dinala sa isang malaking bahay kung saan ay marami ang bantay. Pagkatapos na maiulat ng tauhan ni Senyor Bonjing ang kanilang narinig, ay kaagad niyang ipinag-utos na sunugin ang taniman ng mais ng mag-asawang Doy at Berna. Kalagitnaan ng gabi, nabulabog ang pamilya ni Jennifer sa malakas na sigawan. Hindi natagalan ay mayroong kumatok sa kanilang pintuan para ipaalam ang nangyari. Sinubukan pa nilang isalbang nasusunog na maisan. Marami ang nagbayanihan para maapula ang apoy. Subalit halos kalahati ng kanilang taniman ay natupok na ng apoy. Ano na ngayon ang gagawin natin, Doy? Paano pa natin mababayaran si Senyor Bonjing? Paano na ang anak natin? Hindi ko alam, Berna. Bakit ganito ang nangyayari sa pamilya natin? Naging marangal naman tayo. Lumaban naman tayo ng patas. Bakit tayo pinaparusahan ng ganito katindi? Hindi lumipas ang gabing iyon na hindi sila binalikan ni Senyor Bonjing. Mahahalata na nagmamadali si Senyor Bonjing na makuha si Jennifer. Paano niyo pa ako mababayaran? Nasira na ang inyong pananim. Siguro ay maaari ko nang kunin ang anak niyo. Natameme ang mag-asawang Doy at Berna. Nawalan sila ng maisasagot sa mayamay may-ari ng lupa na kanilang sinasaka.
Naunahan sila ng takot at hindi nila alam kung paano nila masasagot si Senyor Bonjing. Si Jennifer ang naglakas loob na tumugon kay Senyor Bonjing. Mawalang galang na po, Senyor. Siguro naman ay hindi mo nalilimutan na mayroon tayong kasunduan. Hindi naman siguro kawalan sa iyo kung tatapusin natin ang palugit na ikaw mismo ang nagbigay. Naalala ni Senyor Bonjing na mayroon nga siyang binitawan na palugit sa mag-asawang Berna at Doy. Ayaw niyang magmukhang nagmamadali. Kahit ang totoo ay atat na atanta siyang maangkin si Jennifer. Sa tuwing maiisip niya ang maaaring mangyari ay hindi maiwasan ni Senyor Bonjing na maglaway. Maaari ka namang sumuko, Jennifer. Alam naman natin na wala ng kakayahan pa ang mga magulang mo na mabayaran ako. Subalit kung talagang ipipilit mo na tapusin ang palugit na binigay ko, handa naman akong panindigan ng salita ko. Mabuti po, Senyor Bonjing. Nakakababa ng moral kapag ikaw mismo ang sumira sa kasunduan. Umaasa ako na hintayin mong matapos ang araw ng ating pinag-usapan. Lalo mo pa akong pinahanga, Jennifer. Ibang-iba ka sa mga babae na aking nakasalamuha. Malakas ang loob at literal na palaban. Bueno, dahil pinipilit mong idiin ang kasunduan, umaasa ako na ikaw na mismo ang magkusang pumaroon sa aking bahay kapag natapos na ang palugit na ating pinagkasunduan at hindi pa rin nakabayad ang nanay mo. Huwag mo nang hintayin na ako pa mismo ang pumarito. Hindi mo magugustuhan kung magalit pa ako. Tutuparin ko po ang napagkasunduan, Senyor Bonjing. Asahan mo ang aking pagdating sa pagsapit ng araw na iyon. Pagkatapos na marinig ni Senyor Bonjing ang paggarantiya ni Jennifer na susunod ito sa kasunduan, ay agad na silang umalis. Nagpipigil lang si Senyor Bonjing, pero ang totoo ay nagngingit-ngit na siya sa pamilya ni Jennifer. Ayaw naman niyang magmukha na walang isang salita. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban, ay napilitan siyang pagbigyan ito. Sa taas ng mayabong na punong mangga, ay kasalukuyang nakasabit si Garin. Kasalukuyan niyang pinag-iisipan kung tutulungan niya ang pamilya ni Jennifer o pipiliin na lang ang umiwas. Ay nako, huli na ito. Sakaling may umusbong na bulaklak sa punong ito, ay hindi ko ipagkakait ang aking tulong. Pero malabo dahil kasalukuyang naglulusutan ng bagong usbong na dahon. Matutulog na lang ako para sa pagsilay ng liwanag ay lilisanin ko na talagang lugar na ito. Hindi na bumaba si Garin sa puno ng mangga kung saan siya nakasabit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan na makapagpahinga ang isipan. Nung sumabog ang liwanag ay humanda na siyang bumaba. Humakbang na si Garin para lisanin na sana ang lugar na iyon. Subalit paghakbang niya, ay bigla siyang may naamoy na halimuyak ng bagong usbong na bulaklak. Napamura si Garin. Noong sa kanyang paglingon ay nahagip ng kanyang mga mata ang puno ng mangga. Namumutik-tik ito sa bulaklak kasabay ng bagong usbong na dahon. Kung minamalas ka naman talaga, ano pa nga bang magagawa ko? Tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para tulungan ko ang pamilyang iyon. Humanda ka, mortal. Matitikman mo ang parusa ng isang engkantong bulawanon. Masidi ka pa kumpara kay Haring Nurhato kung magpahirap at manggipit sa kalahi mo. Nagpasya si Garin na tutulungan si Jennifer sa abot ng kanyang makakaya. Bago niya magawa iyon, ay kailangan niyang magpakita sa dalaga. Aabangan ni Garin na nag-iisa si Jennifer bago magpakita. Halos buong araw na tipid ang makikipag-usap ng pamilya ni Jennifer. Mararamdaman ang bigat sa loob ng kanilang tahanan. Pilit na gumagawa ng paraan si Jennifer
para kahit papano ay magkaroon ng lakas ng loob ang kanyang pamilya. Tanggap na ni Jennifer ang kanyang kapalaran na maging kabayaran sa kanilang malaking pagkakautang kay Senyor Bonjing. Saan naman sila kukuha ng malaking pera maliban sa kanilang pananim na mga mais? Malamang ay sadya silang hinahabol ng kamalasan, kaya pati ang kanilang ultimo na pag-asa ay naglaho pa. Nay, Tay, nakapagluto na ako at nakapaghain na ng tanghalian. Wala na tayong magagawa kung sadyang iyon ang kagustuhan ng Panginoon. Malamang ay sinusukat lang niya kung hanggang saan tayo dadalhin ng ating pananampalataya. Isa akong inutil na haligi ng tahanan, anak. Hindi ko man lang magawa na ipagtanggol ka laban sa panggigipit ni Senyor Bonjing. Tay, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka inutil. Ginawa mo ang lahat para maitawid lang kaming magkakapatid. Nagkataon lang na tayo ay nasa ibaba, kaya ganun na lang kung gipitin tayo ni Senyor Bonjing. Naniniwala ako na darating ang panahon at tayo naman ang nasa itaas. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa, Tay. Bilib talaga ako, anak, sa katatagan mo. Sa kabila ng kinakaharap natin ng pagsubok, ay hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa. Nananatili kang positibo sa kabila ng unos na dumating sa ating buhay. Wala na tayong magagawa, Nay. Kung yun talaga ang plano ng Panginoon sa atin, naniniwala ako na mayroong dahilan kung bakit ko nararanasan ang lahat ng ito. Puno man ng pag-aalala, takot at pagkabahala, ay nagawang kumbinsi ni Jennifer ang kanyang mga magulang at mga kapatid na kumain. Sa isipan ni Jennifer ay kailangan nila ng lakas para malampasan ang lahat ng iyon. Paano sila makapag-isip ng maayos kung walang laman ang kanilang tiyan? Lumipas ang buong araw na pareho silang pinanghihinaan ng loob. Ilang araw na lang ay matatapos ng palugit na ibinigay ni Senyor Bonjing. Alintana si Jennifer kung ano ang kapasidad ni Senyor Bonjing. May sapat itong kakayahan na saktan ng kanyang pamilya kapag nagmatigas pa siya. Mismo sa gabing iyon ay sinimula ni Jennifer na iligpit ang kanyang gamit. Ihahanda na niya iyon bago pa sumapit ang araw ng kanilang pinagkasunduan. Habang nagliligpit ang dalaga, ay bigla na lang siyang nakarinig ng matinis na sipol. Ang labis pa niyang ipinagtataka dahil biglang lumakas ang nasasamyo niyang matapang na amoy. Mahahalin tulad ang bango sa paborito niyang bulaklak, ang bulaklak ng rosal na paborito niyang itanim sa paligid ng kanilang bahay. Sa kabila ng paalala ng mga matatanda kay Jennifer, ayon kasi sa mga matatandang paniniwala, na kapag nagawa mong mapasibol ang bulaklak ng rosal, ay tatanda kang dalaga. Hindi alintana ni Jennifer ang ganong paniniwala dahil sadyang paborito niya ang rosal. Ayaw niyang magpaawat sa pagtatanim at pagpaparami sa naturang bulaklak. Sinuyod ko kanina ang aking mga tanim na rosal. Wala naman akong nakikita na bukol. Siguro, ang may nakaligtaan lang akong makita. Nakakapanibago lang dahil hindi naman ngayon ang buwan kung kailan namumulaklak ang rosal. Pero sandali, saan kaya nagmumulang nasasagap kong tunog? Mukhang pinaglalaruan na naman ako. Napilitan si Jennifer na lumabas para mangusisa. Unang-una niyang hinahanap ang pinanggagalingan ng mabangong amoy ng kanyang nasasagap. Muli niyang pinasadahan ng tingin ang kanyang pananim na rosal. Binaybay niya ang kanyang paningin sa hilera ng malagong halaman. Wala siyang nakikita na bagong sibol na bulaklak, kaya imposible na doon nagmumula ang mabangong amoy. Malakas ang kutob ko na may kakaibang nangyayari dito. Sigurado ako na may nakapuslit na kakaibang nilalang sa aming bakuran. Sino ka? Magpakita ka sa akin.
Malakas ang loob ni Jennifer pagdating sa mga ganong bagay. Hindi na bago sa kanya ang makakita ng mga nilalang na hindi niya kauri. Si Gary naman ay kasalukuyang nakakubli sa itaas ng malagong puno ng mangga. Naghihintay siya ng tamang panahon bago magpakita kay Jennifer. Hinayaan niya lang muna ang dalaga na mang-usisa kung saan siya nagtatago. Gustong sukatin ni Garen kung gaano kalakas ang pandaman ng dalaga pagdating sa katulad niya na nilalang. Pagkalipas ng ilang minutong paglilibot ay napatigil ang dalaga sa ilalim ng malagong mangga. Alam kong nandyan ka lang sa itaas ng mangga. Huwag mo na akong linlangin dahil ramdam ko ang presensya mo. Iyon ang inihintay ni Garen na pagkakataon bago magpakita kay Jennifer. Gusto ni Garen na ang dalaga mismo ang humiling na siya ay magpakita. Nagtipon-tipon ng mga alitap-tap sa puno ng mangga na kasalukuyang namumutik-tik sa bunga. Ang pagkaramdam ni Jennifer na isa siyang bida sa lapalabas na katatakutan. Kasabay sa pagdami ng alitap-tap ay ang pagtindi ng bugso ng mabangong amoy. Batid ni Jennifer na malapit lang sa kanya ang pinagmumula ng mabangong amoy. Nararamdaman din niya ang malakas na hatak ng isang nilalang na nagmumula sa kanyang likuran. Iniipo ni Jennifer ang kanyang lakas na sinabayan niya ng malalim na paghinga. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likuran para alamin kung anong nilalang ang naroon. Paggalingon ng dalaga ay tumambad sa kanyang paningin ang isang nilalang na nakakasilaw. Ang kanyang balat ay mahalin tulad sa isang ginto. Kumikislap kapag natatamaan ng liwanag. Sigurado si Jennifer na isang lalaki ang naturang nilalang. Isang malaking bulas at makisig na engkanto ang kasalukuyan sa kanyang harapan. Anong uri kang nilalang? Ngayon lang ako nakasalamuhan ng katulad mo. Pasensya na. Isa akong engkanto na kung tawagin ng mga albularyo at babaylan ay bulawanon. Tinawag nila kaming bulawanon dahil sa kulay ng aming balat. Kakulay ng aming balat ang bulawan o tinatawag niyo na ginto. At ano naman ang dahilan mo kung bakit ka nagpapakita sa akin? Huwag mong sabihin na gusto mo lang akong takutin. Hindi nagagana sa akin ang ganoong paandar. Sanay na ako makakita ng nilalang na katulad mo. Hindi ka naman nakakatakot kaya huwag ka nang magsayang ng oras. Sumilay ang ngiti sa labi ni Garen. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging pagtatagpo nila ni Jennifer sa unang pagkakataon. Kaswal na kaswal ang pakikitungo sa kanya at hindi niya nararamdaman ang kanyang pagkakaiba. Hindi ako pumarito para magdala ng hilakbot at takot. Alam ko ang kasalukuyang pinagdadaanan ng pamilya mo. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagpakita sa iyo. Ibig sabihin, matagal ka nang nakasubaybay sa nangyayari sa pamilya ko. Ibang klase ka din na engkanto, may pagkatsismoso. Ano pa nga ba ang dahilan bakit ka nagpakita? Sobra naman ang tsismoso. Unang-una, ayoko talagang manghimasok sa problema niyo ng mga tao. Magulo pa kayo kumpara sa mundo na pinanggagalingan ko. Ilang beses kong tinangka na umalis, pero taliwas ang mga bugna at tugda na ipinapahiwatig ng kapalaran. Umayon sa iyong panig at tadhana na mismo ang nagdesisyon na tulungan kita. Malamang ay may dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar na ito. Nag-usap si Jennifer at Garen. Isang bagay ang napatunayan ni Jennifer. Isang mabait na engkanto ang kanyang nakasalamuha. Sa paglipas ng ilang oras, ay nakagaanan na niya ng loob si Garen. Sinabi ni Garen ang dahilan kung bakit siya napadpad sa mundo ng mga tao. Magkatulad lang tayo, Garen. Sakaling matutulungan mo talaga ako.
Tatanawin ko iyon na malaking utang na loob. Ipinapangako ko na hanggat ikay naririto, maaasahan mo ang aking pangangalaga at proteksyon sa abot ng aking makakaya. Mabuti kung ganun, Jennifer. Ikaw ang kailangan ko. Isang mortal na may kakayahang makipag-ugnayan sa katulad ko. May iwan na muna kita, Jennifer. Hintayin mo ako. Sa aking pagbalik, ay dala ko na ang bagay na makakasalba sa problema ng pamilya mo. Punong-puno ng pangamba si Jennifer. Hindi niya maisantabi ang pag-aalangan. Baka may kapalit ang tulong na inaalok ni Garen. Marami siyang naririnig na mga kwento tungkol sa mga mortal na kinuha ng mga engkanto. Sa bagay, ayos lang kung si Garen ang kumuha sa akin. Sa tingin ko naman mas makakaya ko pang pakisamahan ng isang engkanto kumpara kay Senyor Bonjing. Ang laki ng tiyan pero walang puwet. Nakakadiri, bihira lang maligo. Milya-milya naman ang agwat ni Garen kumpara kay Senyor Bonjing. Si Garen, maliban sa matikas na katawan, gwapo pa at yammers. Si Senyor Bonjing naman, maliban sa maitim ang budye, saksakan talaga ng baho. Kahit nasa malayo pa lang ay umaalingasaw na ang amoy ng abano na kanyang hinihit-hit. Hindi ko talaga lubos maisip na ang katulad niya ang umahalik sa akin. Sandali lang, bakit ganito ang iniisip ko? Kadiri. Sa malalim na pag-iisip ni Jennifer, nang biglang magpakita sa kanya si Garen. Muntik pa niyang mamura ang binatang engkanto nang bumalik ito na may dalang baol. Ano ba, Garen? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Muntik na akong mawalan ng ulara sa pagkagulat. Uy, hindi ko kasalanan kung bakit pinagnanasahan mo ako. Akala mo hindi ko nababasa ang isipan mo. Ikaw ha, pinagnanasahan mo ang katawan ko. Sinabi mo pa na pogi ako. Totoo ba? Natamay-may si Jennifer dahil hindi niya inaasahan na magagawa pala ni Garen na mabasa ang kanyang isipan. Nag-isip siya ng dahilan kung bakit iyon pumasok sa kanyang isipan. Ang yabang. Akala mo kung sinong gwapo. Naisip ko lang naman iyon dahil pangkaraniwan na sa aming mundo ang ganong konsepto. Marami ang nawawala dahil dinukot ng mga engkanto. Ibahin mo ko, Jennifer. Hindi ako salinlahi ng dalakit nun. Sila ang uri ng engkanto na mahilig kumuha ng mortal para gawing katipan o di kaya ay gawing alipin sa aming mundo. Isa akong bulawanon at ang lahi namin ay maituturing na pinakadugong bughaw sa hanay ng mga engkanto. At saka, hindi ako basta-basta namumulot lang ng babae para gawing asawa. Maliban na lang kung sadyang may pagmamahal. Ibig mong sabihin na kaya ka tumakas dahil hindi mo mahal ang sinabi mo kanina na isang prinsesa? Walang pagmamahal na umiiral sa beringan, kundi politika at pagiging gahaman sa kapangyarihan. Ibang-iba na ang beringan simulang maagaw ni Haring Norhato ang pamumuno sa aking ama. Hangarin ko na maibalik sa dati ang beringan. Iyon ang aking pangarap. Handa akong gawin ang lahat. Maibalik ko lang sa dati ang sagradong syudad ng mga engkanto. Nararamdaman ni Jennifer na bukal sa puso ang isinasambit ni Garen. Sa halip na matakot ay nangingibabaw ang pagkahabag niya sa binatang engkanto. Patawad, Garen, kung pinag-isipan kita ng masama. Likas kay Garen ang pagiging pilyo. Sa halip na tumugon ng seryoso, ay nagawa pa niyang buskahin si Jennifer. Hayaan mo na. Naiintindihan naman kita. Kung sadyang nahumaling ka sa karisma na mayroon ako, sino ba naman ang hindi mahumaling sa katulad ko? Ang yabang mo talaga. Diyan ka na nga. Puro kalukuhan ng laman ng isipan mo. Oy, pikon ka. Pikon ka ba? Sumulambak ng tawa si Garen habang sinusundan niya si Jennifer na mabilis na humahakbang papalayo. Agad naman siyang kumilos para sundan ang dalaga. Mabilis na naglaho si Garen para harangan si Jennifer
na nanggagalaiti dahil nga napikon. Uy, biro lang. Napakaseryoso mo talaga. Saglit lang muna. May dinala ako na makakatulong sa problema ng pamilya mo. Pagkarinig ni Jennifer sa isinambit ni Garin, ay agad naglaho ang nararamdaman niyang pagkainis. Talaga? Ikaw na engkanto ka. Huwag mo akong pinagluloko. Ang daming problema ng pamilya ko, kaya wala akong oras para sakyan ang kalokohan mo. Seryoso, dala ko na ang tinutukoy kong tulong sa iyo. Bakit ang bilis naman? Nakuha ko kagad eh. Huminahon si Jennifer at pinagbigyan niya si Garin na mapatunayan ang kanyang sinasabi. Doon tayo sa likod ng malagong puno ng kawayan. Umayos ka, engkanto ha. Dahil hindi ako magdadalawang isip na lumaban ng patayan kapag may balak ka ng masama sa akin. Ay nako, buhay naman talaga. Oo. Kala mo naman kung sinong maganda. Pasalamat na lang sana siya kung maglalakas loob akong patulan siya. Narinig ko yun ha. Mabuti kung ganun. Ayaw ko naman na engkanto ang makauna sa iniingatan kong dangal. Dami mo namang kuda. Halika na nga para matapos na ito. Dinala ni Garin ang isang baol na ginto doon sa likod ng kawayanan. Nanlaki ang mga mata ni Jennifer nang ipakita iyon sa kanya ni Garin. Tunay ba na ginto ito, Garin? Oo naman. Hindi uso sa mundo namin ang huwad. Ibig mo bang sabihin na kinuha mo ang gintong baol na ito sa inyong mundo? Oo naman. Marami kaming ginto. Bahagi ng aming pagkakakilanlan ng ginto. May kakayahan ng isang engkantong bulawanon. Natukuyin kung saan may nakaimbak na ginto. Bakit napakahalaga ang ginto sa katulad mo na engkanto? Ang ginto ay karugtong ng aming buhay. Kailangan namin ang elementong ito para mabuhay. Inilabas ni Gary ng isang supot kung saan ay mayroong mga maliliit na butil. Dumakot siya ng kaunti at isinubo iyon. Namangha si Jennifer sa kanyang natuklasan. Ang ginto pala ay nagsisilbing pagkain sa katulad ni Garin. Kaya pala sila'y binansagan na engkantong bulawanon. Nakakamangha naman. May nilalang pala na ang tinuturing namin na hiyas ay nagsisilbing pagkain lang sa inyong mundo. Sadyang mahiwagang mundo, Jennifer. Maraming mga bagay ba ang hindi lubusang nabubunyag ng ating isipan? Maraming misteryo ang nakakubli sa makasalungat na mundo. Isang misteryo na tanging panahon lamang ang makapagsabi kung kailan mabubunyag. Isang bagay lang ang nakakasiguro ako. Gaano man kalakas o katatag ang nilalang ng kataas-taasang bathala, mayroon pa rin itong kahinaan. Kaya hindi natin kailangan maging mapagmataas. Sa halip, ay dapat mangibabaw ang respeto sa kabila ng ating pagkakaiba. Ibang-iba ka, Garin, sa engkanto na inaasahan ko. Aaminin ko noon na ang paniniwala ko sa mga engkanto ay isang nilalang na mapamarusa. Malamang ay sadyang itinakda ang ating pagkikita para mabago ang pananaw ko sa mga katulad mo. Sa totoo lang, walang pinagkaibang mundo namin sa inyong mundo. Katulad ng mga tao ay mayroon ding engkanto na ganid, mayroong mabubuti at lumalaban ng batas. Hindi na malaya ng dalawa na malapit na palang mag-umaga. Kaya nagpasya na si Garin na ibigay kay Jennifer ang dala niyang mga ginto. Buksan mo ang gintong baol na dala ko. Dinala ko ang mga ginto na ito para sa pamilya mo, Jennifer. Umaasa ako na mawakasan na ang problema na kinakaharap ng buong mong pamilya. Binuksan nga ni Jennifer ang baol at tumambad sa kanya ang laksa-laksang hiyas. Mayroon pang mga diamante at purong ginto na alahas. Sobra-sobra na ito, Garin. Sigurado na malaking halaga ang mga hiyas na ito. Gamitin mo ang mga hiyas para mabayaran ang may-ari ng lupa na sinasaka ng magulang mo
Ang matitira naman ay gamitin mo para makapagsimula ulit kayo. Hindi habang buhay ay makontento na lang kayo na inaapi. Kailangan mong kumilos, Jennifer, para kahit papano ay mapaangat ang katayuan ng pamilya mo. Maraming salamat talaga, Garin. Tatanawin ko na malaking utang na loob ang tulong na ito. Lumalakad ang oras kaya kumilos ka na, Jennifer. Hindi ko alam kung hanggang kailan kita matutulungan. Pinaghahanap ako ngayon ni Haring Norhato, kaya hindi pwede na magtagal ako dito. Madadamay lang kayo kapag manatili ako ng matagal dito. Gusto ko bago ako umalis, masisigurado ko ang kaligtasan mo at ang buong pamilya mo. Sa mismong araw na iyon, ay lumuwas si Jennifer sa lungsod. Sa tulong ni Garin, ay nagawa niyang makasalisay sa tauhan ni Senyor Bonjing. Hindi tumigil si Senyor Bonjing at patuloy itong nagpapamanman sa bahay ng mag-asawang Berna at Doy. Sa syudad naman ay naghanap si Jennifer ng negosyante na may kakayahang bumili ng mga hiyas na kanyang dala. Pagkarating niya sa lungsod ay dumiretso siya sa sanglaan. Doon ay kinausap siya mismo ng may-ari. Ayon sa inchik na kanyang nakausap, na ang mga alahas na kanyang dala ay mga antik. Maliban sa halaga nito ay maituturing na antigo na ang mga ito. Nagsinungaling si Jennifer na pag-aari ng kanyang namatay na lola ang mga alahas. Natagpuan lang nila ito noong magligbit sila sa kanyang bahay noong namatay na ito. Napaniwala naman niya ang mayamang inchik at katunayan ay nag-imbita pa ito ng kanyang mga kaibigan para bumili ng mga alahas. Sinabi niya kay Jennifer na tutulungan niya itong maibenta ang mga alahas sa pangamba na makatagpo ng manloloko ang dalaga. Pasalamat na lang ang dalaga na kahit papano ay nakakatagpo siya ng mga tao na handang tumulong sa kanya at hindi siya babaratin o hindi siya lulukuhin. Pinasamahan si Jennifer ng inchik sa bangko kung saan ay maaari niyang ipatago ang bahagi ng kanyang pinagbentahan sa mga alahas. Bago umalis ay binilinan siya ng inchik na dumiretso sa kanya kapag muli itong maisipang magbenta ng mga alahas. Ang totoo ay kalahati lang ng mga hiyas ang nakayang dali ni Jennifer. Sa susunod na mga araw ay muli siyang luluwas para ibenta ang natitirang alahas. Kailangan niyang maibenta iyon bago pa matapos ang palugit na ibinigay ni Senyor Bonjing. Pagka-uwi ni Jennifer ay sinadya niyang huwag mamili ng mga pasalubong para sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Pagdating niya doon ay saka pa lang siya nag-abot ng pera na kanilang ibibili ng pagkain. Agad namang nagtaka si Doy at Berna kung saan kumuha ng pera ang kanilang anak. Umalis ka lang anak saglit tapos pagbalik mo ay mayroon ka ng pera. Saan ka naman kumuha ng pera? Oo nga anak, nanggaling na ako sa aking kamag-anak pero wala naman silang maiabot sa akin. Naghihikaos rin sila sa buhay at katulad natin ay ginigipit din sila ni Senyor Bonjing. Napatigil sa pagsasalita si Jennifer dahil biglang nagpakita si Garin. Sumisinyas ang engkanto na mayroong nakikinig sa labas. Agad namang nakuha ni Jennifer ang ibig sabihin ni Garin. Kaya agad niyang ibniba ang usapan. Nay, tay, nakadilihensya ako ng pera sa aking kakilala. Alam ko na kulang pang natitirang maaani natin sa maisan. Marami pa tayong bayarin na natitira. Huwag na kayong magsayang ng oras dahil tanggap ko na ang kapalaran ko. Habang sinasabi iyon ni Jennifer, ay mayroon siyang isinusulat sa papel. Sinabi niya sa sulat na mayroong nagmamatsyag sa labas ng kanilang bahay. Isinulat niya rin doon na huwag mag-alala dahil nakahanap na siya ng pera na ipangbayad kay Senyor Bonjing. Kailangan nilang ilihim iyon, baka muling harangan ito. Agad namang nakuha ni Doy at Berna ang mensahe. Sinakyan ng mag-asawa ang pagkukunwari ni Jennifer. Ang tauhan naman ni Senyor Bonjing
ay paniwalang paniwala sa pagpapanggap ng pamilya. Pagkaalis ng tauhan ni Senyor Bonjing, ay pinagtapat ni Jennifer ang buong katotohanan. Sa una ay natakot ang mag-asawa, pero kalaunan ay nakumbinsi sila ni Jennifer na mabait ang engkanto na tumutulong sa kanya. Kinabukasan ay kasabuat na ni Jennifer ang kanyang mga magulang sa pagkukunwari. Pumunta mga ito sa taniman ng kanilang mais para anihin ang naisalba nilang pananim. Sadyang nakikisimpatya ang kanilang mga kapitbahay na pawang kamag-anak man lang nila. Tumulong sila sa pamilya ni Jennifer na walang bayad o hinihingi na parte sa ani. Usong-uso sa kapanahunan na iyon ang bayanihan sa probinsya, lalo na sa kalagitnaan ng 70 at 80. Samantala, naging kampante si Senyor Bonjing at pinatigil na niya ang kanyang tauhan sa pagsubaybay sa galaw ng pamilya ni Jennifer. Nakadepende si Senyor Bonjing sa huling ulat ng kanyang tauhan. Umaasa talaga siyang makukuha si Jennifer sa susunod na mga araw. Samantalang ginabayan naman ni Garin si Jennifer na makalabas muli sa kanilang baryo. Kailangan niyang maibenta ang mga alahas bago pa iyon matuklasan ni Senyor Bonjing. Nakadeposito na sa bangko ang malaking bahagi ng pera na pinagbentahan ni Jennifer sa mga alahas. Ginawa niya iyon para masigurado na hindi sila maiisahan ni Senyor Bonjing. Napakatuso ng bakulaw na senyor na ito, lalo na sa katulad nilang mga agsador ng kanyang lupain. Kinagabihan ay sinadya ni Jennifer na ihanda ang pera na ibabayad niya kay Senyor Bonjing. Habang nagbibilang ng pera, ay lumapit sa kanya ang kanyang nanay Berna. "Anak, nag-usap na kami ng tatay mo. Napagkasunduan namin na haharap sa kaibigan mong engkanto. Gusto namin na personal na magpasalamat sa kanya." Tapos na si Jennifer sa pagbibilang ng pera, kaya itinago na niya ito. "Sigurado ba kayo, Nay? Kakaiba ang wangis ni Garin kumpara sa atin. Ayokong maramdaman niya na kinakatakutan natin siya." Hindi kami matatakot sa nilalang na naging daan para makabangon tayo sa panggigibit ni Senyor Bonjing. Tinimbang ni Jennifer ang punto ng kanyang magulang. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Lingid sa kaalaman ng mag-asawang Berna at Doy, ay kanina pa nakikinig si Garin. Naroon siya sa isang tabi, nagbabantay kay Jennifer habang nagbibilang ng pera. Gustong masigurado ni Garin na hindi sila malulusutan ng tauhan ni Senyor Bonjing. Masisira ang kanilang plano na gugulatin si Senyor na mayroon ng pambayad ang pamilya ni Jennifer. Humingi muna ng permiso si Jennifer kay Garin kung papayag ba itong magpakita sa kanyang mga magulang. Tumugon naman ng binatang engkanto na pumapayag itong magpakita sa mga magulang niya. "Bueno, gusto niyong makaharap si Garin. Walang sisihan kung masinda kayo kapag makita ang engkantong bulawanon." Sinadya ni Jennifer na ipasok sa silid ang kanyang mga kapatid bago ibigay ang hudyat kay Garin na pwede na siyang magpakita. Pumatik si Garin sa harapan ng mag-asawang Berna at Doy habang nakapikit ang mag-asawa. Pagkamulat ng mag-asawa ay nasilayan nila ang isang nilalang na kulay mapusyaw na ginto ang balat. Pati ang kanyang mga mata ay kakulay ng ginto. Ang kanyang buhok ay nagkukulay puti kapag tinitignan sa malayuan. Sa halip na matakot ay namangha ang mag-asawa sa wangis ni Garin. "Ikaw si Garin? Ang gwapong engkanto naman, ire." "Aba iho, ang gandang lalaki mo kung tutuusin. Hindi naman nakakatakot ang itsura mo. Sa katunayan ay nagmumukha kang banyaga."
Nakakataba naman sa puso ang mga salitang namumutawi sa inyong mga bibig. Ikinagagalak ko kayong makilala, Senyor Doy at Senyora Berna. Napaka-formal mo naman, iho. Ituring mo na kami ng mga magulang mo. Sabihin mo lang sa amin kung may bala ka na ligawan ng anak ko. Ngayon pa lang ay ipinapaabot ko ang suporta ko sa iyo, iho. Oo nga naman, iho. Huwag mo na kaming ituring na iba. Simula ngayon na ituring mo na kami na iyong pangalawang magulang. Sa tingin ko naman ay bagay kayo ng anak ko. Pinangdilata ni Jennifer ng kanyang mga mata ang kanyang mga magulang. Hindi niya nagustuhan ang hayagang pagtutulak nila kay Garen na ligawan siya. Pwede ba tay, Nay? Ituon na muna natin ang ating atensyon sa problema natin. Hindi ito ang tamang oras para ibugaw niyo ako kay Garen. Hindi niyo lang alam na nagbubuhat ng sariling bangko ang lalaking iyan. Sigurado na lalong lalaki ang tenga niyan. Sandali lang ha. Ikaw na mismo ang nagsabi na gwapo ako noon. Sigurado na ganoon din ang nararamdaman ni na Tatay Doy at Nanay Berna. Ibang klase ka rin, ano? Tatay at nanay na agad ang tawag mo sa magulang ko. Diyan na nga kayo. Napatawa na lang si Garen sa naging akto ni Jennifer. Tumayo ang dalaga para umalis. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Jennifer. Bumalik ka muna dito. Saan ka pupunta? Sa kusina. Kukuha ako ng asin para ipamerienda sa bisita. Alam ni Garen na nagbibiro lang si Jennifer. Kaya nakitawan na lang siya sa mga magulang ng dalaga. Pasensya ka na, iho, sa anak ko. Nagbibiro lang iyon. Alam ko, tay. Wala kang dapat na ipaglala. Isa pa ay bahagya lang naman ang epekto ng asin sa katulad ko. Kargado ang katawan ko ng ginto. Kaya kahit papano ay makakaya kong indahin ang pinsala ng asin o tubig alat. Hindi ako katulad ng ibang engkanto na nanghihina kapag natamaan ng asin o tubig alat. Mabuti kung ganun, iho. Sana ay tumagal pang pananatili mo sa amin. Tandaan mo lang, iho, na palaging bukas ang tahanan namin para sa iyo. Salamat, tay, kung ganon. Hindi talaga ako nagkamali dito na mapunta sa inyo. Sa isang banda ay lihim na nagdiwang ang puso ni Jennifer. Kasundong-kasundo ng kanyang mga magulang si Garen sa kabila ng katauhan nito. Kinabukasan ay ang pagtatapos ng palugit na ibinigay ni Senyor Bonjing. Maaga silang aalis para pumunta sa mansyon. Ihahatid nila ang pera para matuldukan na ang panggigipit ni Senyor Bonjing sa kanyang pamilya. Dumating si Jennifer sa bukana ng mansyon ni Senyor Bonjing. Hawak niya ang isang supot na inakala ni Senyor Bonjing na kinalalagyan ng kanyang gamit. Kasama nila ang kanilang mga kamag-anak na nagboluntaryo na samahan sila. Ang kanyang mga magulang naman ay naroon lang sa isang tabi. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na si Senyor Bonjing para harapin sila. Ano ang nangyayari? Pupunta ka lang naman, Jennifer, sa bahay ko. Bakit kailangan mo pang dalhin ang kabaryo mo? Pumasok ka na sa loob para makaalis na ang mga kasamahan mo. Ayaw kong may pakalat-kalat sa bahay ko. Hindi ako nagpunta dito para isuko ang sarili ko, Senyor. Tatalikod na sana si Senyor Bonjing para sana bumalik sa loob ng kanyang mansyon. Bigla na lang pumitik ang kanyang tenga nang marinig niya ang bungad ni Jennifer. Mabilis na bumaling si Senyor Bonjing para kalkulahin kung tama ang kanyang naririnig. Hinahamon mo ba ako, Jennifer? Akala mo ba ay matitinag ako sa presensya ng kabaryo mo? Ano ang panama nyo kapag ginamit nila ang kanilang mga armas? Hindi nagpatinag si Jennifer. Sa halip ay tumayo ito ng tuwid para makipag-usap ng maayos kay Senyor Bonjing. Hindi ako pumarito, Senyor, para makipagtagisan ng lakas. Dinala ko ang aking mga kabaryo para maging saksi sila
Nabayad ng pamilya ko sa aming utang. Lumapit si Jennifer sa isang lameseta at kaagad na binilang ang pera na kanyang dala. Malaki-laki ang utang ng kanyang pamilya. Mga ilang taon na ang utang na ito. Bata pa lang si Jennifer noon. Saan ka kumuha ng pera? Nasira na ang inyong mga pananim, di ba? Paano nangyari yon? Labas ka na doon, senyor, kung saan man namin nakuha ang pera na ito. Muling inalabas ni Jennifer ang isang listahan kung saan nakasulat ang utang ng kanyang kamag-anak. Hindi lang ang kanilang utang ang binayaran, kundi pati ang utang ng kanyang mga partidos. Naikwenta na kung magkano ang kailangan niyang bayaran. Nanlaki ang mga mata ng senyor nang magsimulang magbilang ng pera si Jennifer. Pagkatapos nito, bayad na ang buong angkan ko, Senyor Bonjing. Wala ka ng dahilan para pigilan kaming umalis. Umalis? Anong ibig mong sabihin, Jennifer? Bibilhin ko ang lupain na karugtong ng asyenda mo. Sa akin na magtatrabaho ang aking mga kamag-anak. Malaya silang makapagtanim doon na walang iniisip na arkabala. Ano ba yung arkabala? Ngayon ko lang narinig yun . Nabigla si Senyor Bonjing sa pangyayari. Hindi niya aakalain na magkaroon ng kakayahan si Jennifer na bayaran ang utang ng kanyang pamilya. Ang labis na ikinabahala ni Senyor Bonjing na mawawala ng trabahador ang kanyang lupain. Maiiwan na hindi produktibo ang kanyang asyenda. Ayaw naman ni Senyor Bonjing na magpahalata na apektado siya sa pag-alis ng mga agsador na pawang partidos ni Jennifer. Sa halip ay nagmataas pa siya na hindi niya kailangan ng trabahador. O sige, umalis kayong lahat. Hanggang kailan ba kayo makakayang saluhin ng pamilya ni Berna at Doy? Hindi magtatagal ay magmamakaawa rin kayo para payagan kong kayong bumalik sa aking lupain. Pinaninindigan ni Jennifer ang kanyang sinabi. Pagkaalis niya sa mansyon ni Senyor, dumiretso siya sa katabing lupain nito. Doon ay kinausap niyang may-ari na bibilhin ang kanyang lupain. Tinumbasan ni Jennifer ang presyo na inilatag ng may-ari, dahilan upang mapapayag niya itong ibenta kasama ng mansyon na kanyang pag-aari. Hindi naman makapaniwala si Senyor Bonjing na sa isang iglap ay naungusan ni Jennifer ang kanyang yaman. Sinubukan ni Senyor Bonjing na magbayad ng mga tauhan para magpatuloy sa kanyang lupain. Ilang beses siyang sumugal sa pagtatanim, pero paulit-ulit na siyang nabibigo. Ang lubos na ipinagtataka ni Senyor Bonjing dahil habang pinuputakti siya ng kamalasan sa pagtatanim, taliwas naman ang nangyayari kay Jennifer. Palaging malago ang kanyang pananim at parang iniiwasan ito ng peste, kaya hindi siya nalulugi. Kalauna naman ay nalugi si Senyor Bonjing at tuluyan siyang nagpasya na ibenta ang kanyang lupain kay Jennifer. Lingid sa kanyang kaalaman na mayroong engkanto na nagmamaniobra sa lahat. Isang araw ay nadatna ni Jennifer si Garin na nakaupo sa mataas na borol. Malungkot ang kanyang muka at parang may mabigat na dinadala. Bakit ang lungkot mo, Garin? Hindi ka ba masaya na napabagsak na natin si Senyor Bonjing? Masaya ako sa panalo mo, Jennifer. Sa katunayan, ay nagdidiwang ang aking puso dahil sa wakas, nakamit niyo na rin ang hustisya. Bumagsak na ang mga mapaniil na may-ari ng lupa na sinasaka ng mga residente dito. Sigurado naman ako na hindi ka matutulad kay Senyor Bonjing. Ganoon naman pala. Bakit may nababanaag pa rin ako na lungkot sa iyong mga mata? Kasi, Jennifer, nangako na ako noon na pagkatapos kitang matutulungan, magkukusa na akong aalis. Ayokong madamay pa kayo sa kinakaharap ko na suliranin.
Seryoso ang mukha ni Jennifer. Umupo siya sa tabi ni Garen. Hinawakan niya ang kamay ng binatang engkanto. Tinulungan mo ko, Garen, ng buong puso. Wala kang hinihintay na kapalit. Hindi ka nagatubili na ipagkaloob sa akin ang tulong na aking kailangan noon. Tapos na ang misyon ko sa aking angkan. Panahon na para ako naman ang magbalik ng tulong na ibinigay mo sa akin. Ano ang ibig mong sabihin, Jennifer? Tutulungan kita na mabawi ang nawala sa iyong angkan. Habang tinutulungan mo kung maayos ang buhay ng aking angkan, nagsimula na akong maghanap ng paraan kung paano kita masusuklian. Pero, sa paano? Ginamit ko ang salapi na ibinigay mo sa akin. May binayaran ako para hanapin ang pinakamabagsik na babaylan sa buong Pilipinas. Walang imposible sa aming mundo kung mayroon kang pera. Sa inyong mundo ay mahika at salamang kang sukatan ng kabangyarihan. Sa aming mundo naman, ay pera ang pinaka-epektibo na instrumento. Mga bihasa silang babailan at may sapat na kakayahan para tumulong na mabawi ang sinasabi mo na sagradong syudad. Ano? Lubos mo akong pinapahanga, Jennifer. Malamang ay tadhana na ang nagdala sa akin dito. Dahil ikaw ang makakatulong sa akin. Wala ka mang sapat na kakayahan para tumbasan ang pagiging bihasa ni Haring Nurhato sa mahika at sa lamangka. Tinataglay mo naman ang katalinuhan na lubos kong kailangan sa ngayon. Aaminin ko, Garen, na sa pagdaan ng panahon ay hindi lang pagkahabag o pagtanaw ng utang na loob kaya ako ginagawa ito. May espasyo sa aking puso na ikaw lang ang nakakapuno. Ayokong mawalay ka pa sa aking piling. Magiging malungkot ako kapag mawala ka. Nanliligaw ka ba sa akin, Jennifer? Huwag kang mag-alala. Sinasagot na kita. Putik. Inakala ni Jennifer na nang iinis lang si Garen. Dahil nilangkapan niya ng nakakalokong ngiti ang pagkasambit ng mga katagang iyon. Ayan ka na naman eh. Puro kakalokohan. E di wag kung ayaw mo. Yakmang aalis na si Jennifer nang bigla siyang buhati ni Garen papunta sa masukal na bahagi ng burol. Sinubukan pa ni Jennifer na magpumiglas para makawala sa malalaking bisig ng binatang engkanto. Pero ang totoo ay gusto niya rin. Subalit habang binubuhat ay nilalaplap na siya ni Garen. Dahilan para maghabol siya ng hininga. Kaya ang nangyari ay nag-i-exercise sila. Di joke lang. Pagkarating sa damuhan ay agad siyang sinimula na paligayahan ni Garen. Nagbato-batupik sila ng patago. Anong ginagawa mo, Garen? Ayaw mo kasing maniwala eh. Mas mainam na iparanas ko na lang kung paano ako magmahal. Walang nagawa si Jennifer para pigilan pa si Garen sa gusto niyang gawin. Tiniis na lang niya ang hapdi na may kasamang kiliti na dulot ng unang karanasan pagdating sa pagkakape na walang asukal. Doon lang niya napatunayan na hindi lang basta engkanto si Garen, kundi parang may lahi pa ito ng tikbalang. Kasi ang nangyari pala ay naligti ang sabakan niya. Literal na pinagpala sa kadagalaan ng engkanto na nagparana sa kanya ng kamunduhan. Kaya naman pilay-pilay siya pagkatapos. At ayun nga, pagkatapos ng pangyayari ay nahirapan ng makalakad si Jennifer at bawal naman iyong hilutin. Ang ginawa na lang ni Garen ay binuhat na lang siya pauwi. Pagkarating naman ay agad naman ipinagtapat ng engkanto ang ginawa niya sa dalaga. Nangako naman si Garen na pananagutan ng kanyang ginawa kay Jennifer. Sa halip na magalit ay mukhang nagdiwang pa ang mag-asawang Bernardoy. Sa wakas ay magiging ganap ng manugang ka namin, iho. Ganoon talaga, iho. Ang nanay Berna mo na ang bahala kay Jennifer. Sigurado na lalagnatin ang anak ko sa kanyang unang karanasan. Huwag kang mag-alala dahil pansamantala lamang iyon. Kinabukasan ay nagkusang gumaling din si Jennifer.
Naging buo na ang isipan ni Karen na si Jennifer ang kanyang pipiliin na maging kabiyak. Masinsinang kinausap ni Karen si Jennifer dahil may mahalagang bagay lang siya na nais linawin sa dalaga. Tapatin mo nga ako, Jennifer. Handa ka ba talaga na maging katipan ko sa hinaharap? Buong-buo na ang pasya ko, Karen. Hindi ko nakikita ang aking kapalaran sa isang katulad ko na tao. Sa piling mo lang matatagpuan ko ang ganap na kasiyahan. Handa ka ba, Jennifer, na maging katulad ko? Isa akong engkanto. Mabagal ang pagtakbo ng panahon sa tulad namin. Handang-handa ako na samahan ka, Karen, kahit sa ang lupalop ka pa ng mundo mapadpad. Napagkasunduan ni Karen at Jennifer na kapag nagtagumpay silang mabawi ang sagradong syudad, ay doon sila magbubuo ng pamilya. Sa sumunod na araw ay nagsimula ng magsidatingan ang mga babaylan na ipinahanap ni Jennifer. Si Karen naman ay naglibot sa kabihasnan ng mga engkanto sa mundo ng mga tao para makuha ang kanilang alyansa. Isinabay na iyon ni Karen sa pagtipon sa kanyang natitirang angkan. Marami ang umanib at may iilang tumanggi na makibahagi sa digmaan. Ayaw nilang magambala ang katahimikan na kanilang binuo sa mahabang panahon. Sumapit ang araw kung kailan ay itinakda ni Karen ang muli niyang pagbabalik sa sagradong syudad ng Beringan. Hindi ordinaryong pagbabalik ang ginawa ni Karen. Isang pagbabalik na siguradong gugulantang kay Haring Norhato. Nagtipon-tipon ang mga gintong barko na ginagamit ng mga engkanto sa paglalayag. Sumama sa digmaan ang malalaking kabihasnan ng engkanto na itinayo sa labas ng Beringan. Naroon ang mandarigmang banwaanon at hamaling na sumasakop sa Banahaw. Nakiisa din ang hanay ng mga tamawo na nagmula sa kaharian ng Kanlaon. May ipinadala ang hanay ng engkantong lipod na umuukupa sa Siquijor. Lulan sila ng napakaraming engkantadong barko na kumikislap sa gitna ng karagatan habang naglalayag. Ang mga mababagsik na babayla naman ay nakasakay sa bangka na kargado ng kanilang makapangyarihang orasyon at dasal. Si Karen at Jennifer ay naroon sa barko kasama ang engkantong Bulawanon na natitira sa kanyang angkan. Maganda ka, Jennifer, dahil sisiglab ang labanan sa pagitan ng engkantong Dalakitnon at ng ating hanay. Kilala ko si Haring Norhato. Hinding-hindi iyon magpapatalo ng basta-basta lang. Pagkarating nila sa bukana ng Beringan, ay hinarang sila ng pananggalang ng binuo ni Haring Norhato. Hindi agad sila nakapasok dahil sa lakas ng karga na ginamit ng Dalakitnon para maselyuhan ang lagusan. Sigurado ka ba, aking amang hari, na hindi mababasag ang pananggalang? Pagahas si Karen, ang buong akala niya na ganun lang kadali na mapabagsak ang aking depensa. Pinagkaisahan tayo ng mga engkantong naroon sa labas ng Beringan, ama. Nakipag-alyansa sila kay Karen para mabawi ang Beringan sa ating lahi. Hindi ako magpapasakop sa katulad ni Karen. Minsan ko nang natalo ang kanyang ama, kaya matatalo ko din siya sa pagkakataong ito. Aminado si Haring Norhato na may kahinaan ng kanyang pananggalang. Binasbasan niya iyon gamit ang pinakamalakas na hiyas na bumubuhay sa Beringan. Walang panama ang anumang mahika na magmumula sa katulad niya na engkanto. Iyon ang oras na labis niyang kinakatakutan. Ang muling pagbabalik ng tagapagmana ng dating hari. Iyon ang dahilan kung bakit labis ang kanyang pagpupunyagi na matagpuan kaagad si Karen noon. Subalit sa pagdaan ng panahon, ay nabigo siyang matagpuan ito. Ano ang kahinaan ng pananggalang, ama? Armas na magmumula sa kaibayong mundo. Napatayo si Haring Norhato sa kanyang trono.
nang makita niya mula sa kanyang kinaroroonan na nagbigay daan ang nakahilera na gintong barko. Tumambad sa kanya ang isang bangka, lula ng mga babaylan. Hindi ito maaari. Kasama ni Gareth ang mga bihasang babaylan ng mga mortal. Ibinaba ni Haring Norhato ang kautusan na maghanda ang lahat ng mandirigma. Humarang ang kawal ng mga dalakit noon sa lagusan. Lalaban tayo ng patayan kung kinakailangan. Hindi tayo papayag na muling mapasailalim sa pamumuno ng mga bulawanon. Nagsagawa ang hanay ng mga babaylan ng ritual para mabasag ang harang sa lagusan. Hindi natagalan ay tuluyang bumagsak ang pananggalang na ikinabit ni Haring Norhato. Sinubukan ng mga dalakit noon na lumaban, pero sa huli ay nakatamo sila ng matinding pinsala sa kanilang espiritual na mga kakayahan. Matagumpay silang nakalapit sa trono kung saan ay kasalukuyang nakaupo si Haring Norhato. Agad siyang dinakip kasama ng kanyang mga anak at konseho. Agad ay pinag-utos ni Gary na ikulong ang mga anak ni Haring Norhato kasama ng kanyang konseho. Si Haring Norhato naman ay ikinulong sa selda kung saan ay mayroong kadena ang kanyang kamay at paa. Sa araw na iyon mismo ay isinali ng pamumuno kay Garen. Ibinalik sa kanyang angka ng pamumuno sa buong Beringan. Hindi nakapalag at naging bading si Norhato dahil nakita niya kung gaano kalakas ang mga nag-ipon-ipon para basagin siya. Matapos mahatulan ng kamatayan si Haring Norhato, ibinaba ni Haring Garen ang kautusan na itakwil ang bawat dalakid noon palabas ng Beringan. Iyon ang simula kung bakit naggalat ang puno ng dalakit sa mundo ng mga tao. Wala na silang pagkakaisa, kaya nagkawatak-watak. Si Jennifer naman ay tuluyang tinanggap ang pagiging engkantong bulawanon. Ginawa niya iyon para hindi mapalayo kay Garen. Ang unang anak ni Haring Garen at Rena Jennifer ay nabuo sa mundo ng mga tao. Taglay ng sanggol ang dugo ng isang mortal, kaya ipinanganak siyang engkantao. Nabuo ang sanggol bago pa maging ganap na engkantong bulawanon si Jennifer. At ayon sa nagpasalin-salin na kwento, na hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling produktibo ang lupain ni Jennifer. Patuloy itong pinapangalagaan ng kanyang anak na hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling buhay. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng tumapos. At huwag kalimutan magkape. Ingat palagi. Ingatan niyo ang mga pera niyo.